Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pag-monitor sa mga kriminal nga moani sa Sugbo karong holiday season ipamonitor. Rally sama sa gihimo dito sa kauluhan gipangandaman sa Mandawi City Police Office. Full alert status gipatuman. Flood control project sa Sugbo gisubay. Tulo ka mga sunog miulbo sa managlahing dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, bagong hipi sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ni mando sa iyang mga sakop nga pahugtan ang pagmonitor sa mga kriminal gikan sa laing dapit. Samtang ang mga security officers sa mga business establishment gipakikitaan usab. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipaligod pa karon ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa pagpatuman sa seguridad subay sa nasigabot nga holiday season. Si Police Colonel George Ilanan, ang bagong bilingkod nga officer in charge sa Cebu City Police Office, Bibutyag, nga matagsulod sa Bermans. Mosakag yun ang krimen na pandinhi sa dakbayan sa Sugbo base siyang nakita sa crime statistics ubos ang mga insidente sa Kawat ug uban pa. Bisan pa man ini, mato ni Ilanan nga iyan ang gimanduan ng mga personnel nga monitoro ng mga dayo nga mga padlungon sa katilingban. Bisan pa man nga wala pa sila makabantay nga doon na nangabot nga mga dayo gikan sa laing lugar sa nasod. Sa pagkakaroon latest na taon pa wala pa tayo na monitor, but we are constantly monitoring manang atong gibuhat karon. Gidugang Ilanan ganing nagkaduol na ang Pasko gipangnatawan nila nga mudag sa ang mga turista sa dakbayan sa Sugbo, Malukalman ug Langyaw aron na mosuroy sa mga tourist destination. Tungod ni gipalambo sa CCPO ang ilang police visibility sa mga dapit nga bisitahonon sa mga turista. Subay na nigparigon pa karon ang ilahang kapakigalayon sa mga security officer, managers ug tag-iya sa nakalain-laing business establishments sama sa financial institutions. Dagkong tindahan ug uban pa aron mabantayan usab nila ang mga daotang elemento sa katilingban. Event yan ay mga nangabot gikan og lain lugar, check na to ang ilahang tuyo diri sa atong syudad. Ikaduha, will strengthen our cooperation with owners, managers, and security officers of business establishment, financial institutions, banks, and all others establishment within Cebu City para sa monitoring aning mga tao. Una na nga gi-inspeksyon ni Ilana ng mga elevated police outpost nga gipamutang sa kilid sa karsada. Lagip na sa mga dapit kataas ang krimen nga nahitabo ug gisusisab nini ang tamang bihis sa iyang mga personnel. Arnold Bustamante, CCTN News. Kagamanan sa syudad sa Sugbo mipasalig nga mohatag og full support sa bagong hipi sa Cebu City Police Office. 8 ka mga bag-ong sakyanan ang ikataktang ihatag sa CCPO sa dili pa ang Pasko. Mobalik si Arnold Bustamante sa kasayuran. May bisita sa buhatan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang bagong gitudlo nga hipi sa Cebu City Police Office nga usa ka Sugboanon nga si Police Colonel George Ilanan aron makorte si call niini. Matud Ilanan nga gihangop siya ni Mayor Archibal
Gani kapasaligan sa rini nga muhatag sa iya nga full support sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Tungod ani adunay naaprubahan nga pundo ang konseyo sa siyudad sa Sugbo nga mobalor sa 12 milyones ka pesos aron ipalit sa 8 ka mga sakinan sa CCPO. Gusto sa mayor nga ang ihatag nga sakinan mao ang electric car nga himong patrol car sa kapulisan. Din kapasaligan si Ilanan nga sadli pang Pasko mga bot na kini. Kaya approve naman siya sa council, murag specification sa mga bidding na lang siya kay ni kuan mo siya iya yung instruction niya electric. Gawa sa mga sakinan mipasalig usab si Mayor Archibald nga dugangan niini ang gasoline allocation sa CCPO basta mapasabot lang kung giun sa kini paggamit. Una na nga mipahibaw ang mayor nga nagdaginot sila sa ilang konsumo sa gasolina sa Cebu City Hall human makita nga dako kaayo aga magasto sa syudad labot niini. Others gasolina ni kuan siya ipa-justify lang ko no with justification sa increase sa gasolina justification. Di pasaligan ni Ilanan ang mayor nga di makawang ang gihatag nga suporta sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Kung aduna may krimen nga diri mapugan iyang paningkamutan nga masulbad kini sa labing dali nga panahon. Lakip sa iyang gipasalig nga kutob sa iyang mahimo, himuon niyang labing luwas nga puy-an ang dakbayan sa Sugbo gikan sa mga kriminal. So man akong gi-promise to the mayor and to the whole community diri sa Cebu City that I will do my best to make them not only safe, make them ma-feel nila na safe ang Cebu City. Si Ilanan lumad nga taga-dakbayan sa Sugbo nga sakop sa Philippine National Police Academy Class of 2002 ug sa iyang junior years dinhi na siya na destino sa taas nga panahon una na balhin sa laing lugar sa nasod. Arnold Bustamante, CCT News. Mandawi City Police Office naka-full alert status subay sa posibleng ipahigayon nga rally sama sa gihimo didto sa Kauluhan. Hinoon wa pay na monitor ang kapulisan nga mga kalihukan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mererus Sagarino. Nagsunod-sunod ang gipahigayon nga rally sa Iglesia ni Cristo sa Maynila. Batok sa korupsyon o ang kontrobersyal nga flood control project. Ang ilang rally mulungtad hangtod Martes. Gawa sa INC, aduna usab pipila ka grupo ang nagpahigayon og lahi nga protesta. Ang Philippine National Police ang naka-full alert status sugod ni adto pang Biyernes. Lakip na niini ang nagkadayang police office sa nasod pag-monitor sa ilang mga lugar. From the past, itong typhoon and then of course peaceful rally man but I think the hierarchy deems it fit na dapat bantayan nato ang atong localities for any eventualities. Hinoon sa syudad sa Mandawi, walay na monitor o na-report ng mga kalihukan. Sa Mandawi, ang mga magpahigayon og rally ang gikinahanglan o giawhag sa pagkuha og permit sa City Hall. We have not monitored any protest movements or any personalities na nagsulti nga mag-conduct sila rallies in Mandawi City. Tungod na ka-full alert status, walay gitugtan nga pulis nga makalib sa trabaho. Ang pag-ubos sa alert status, matud ni Acosta nga magdepende sa anunsyo sa National Headquarters. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitataw sa Iglesia ni Cristo nga wa nila gilakip sa rally ang panawagan nga pagkanaugon ang mga opisyal sa gobyerno. Matod sa General Evangelist sa maong religious group nga si Bienvenido Santiago Jr. nga target lang nila ang mga korap nga mga opisyal ug dili ang gobyerno sa kinatibukan. Subay kini sige panawagan nila nga transparency sa panggobyerno ug pagpanubag sa mga korap nga opisyal. Gilikayan nila nga moresulta sa dakong kagubot ang ilang tulo ka adlaw nga rally tungod lang sa ubang kampo nga gusto nga moapil sa protesta. Gibanabana nga mula pa sa tunga sa milyon ka mga tao ang nagprotesta kagahapong adlaw sa Quirino Grandstand. Gihimakak sa Montirasas de Cebu ang giingong pagpamutol og kapin 600 ka mga punuan sa kahoy aron mahinayon ang katukuran niini sa bukirang bahin sa syudad sa Sugbo. Sukwahi kini sa nakita sa Department of Environment and Natural Resources dinhi sa Rion 7 nga 11 na lang kapunuan ang nahabilin sa maong bahin sa Barangay Guadalupe. Kumpiyansa ang developer sa housing development nga mapamatud-an nga legal ang ilang katukuran sa bukid.
Pinaagi kini sa pagsunod sa mga guidelines gikan sa Environmental Compliance Certificate o pagsunod sa mga patakaran labot sa pagsaw sa tubig kung pagsaw sa tubig gikan sa DENR. Gitahasan ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ang Local Housing Office nga makig-alayon sa mga apektadong residente aron makabalhin sa ilang nga Pinoy-anan. Subay kini sa sugyot sa nasudnong kagamhanan nga dili papuy-an ang mga dapit duol sa sapa human giguba sa dakong baha. Nakig-alayon si Gulyas sa Mines and Geosciences Bureau aron mahatagan og katin-awan labot sa Permanent No-Build Zone diha sa Talisay. Matod sa mayor nga nangita ang Local Housing Office og mga pamaagi aron makakita og kabalhinan alang sa mga nanimuyo duol sa sapa. Dagan man kitag mga urban poor karon na naa sa mga private homes na negotiate nato na diretso sila mubayad sa private owners. Nasa tay mga relocation sites owned by the city. Para nagtuyo ko sa mga evacuation centers, ang problem with evacuation sites owned by, relocation sites owned by the city, medyo nasa sa bukid. Mosunod, flood control project sa Sugbo, gisubay, kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong panayong isubay at hanggang ng katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo! Sinisibo offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! I am the God that healeth thee. I am the Lord. Balik sa ato mga balita, dulan usa ka gatos ka mga sakop sa Mandawi City Police Office naapektuhan sa nagsunod-sunod nga bagyo. Pipila sa ilang mga panimay kagilabihang nga gibanlas o gado na usab nga partially damaged ang uban. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagrino. Ang Mandawi City Police Office ang lakip sa sakop sa response cluster sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi uban sa ubang gikinahanglang buhatan o ahensya alang sa pagresponde kung adunay kalamidad. Niadtong bagyong Tino ug bagyong Uwan
Ang sakop sa police office ang nipakatap sa nagkadaiyang lugar sa syudad aron mo assist sa evacuation ug motabang sa pagresponde. Sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino, pipila usab ka sakop ang naapektaran nga pulis. Sa datos moabot sa 96 ka sakop sa MCPO ang naguba ang Panimay tungod sa nagsunod-sunod nga bagyo. Moabot sa napo ang totally washed out ang Panimay samtang ang uban partially damaged. So far, okay na sila. Ang tabang from the regional headquarters headed by Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan and his instruction to ensure na ang unahon ang welfare sa atong tropa, no, while we help other people affected. Ipasabot ni Acosta nga ang sakop sa MCPO nagpuyo sa lungsod sa Liloan, Konsolasyon, Mandawi City ug uban pang lugar. Before the onset of both o yung typhoon o the typhoons, we give them 4 hours to prepare, no? We let them have free time to see to it that their families are safe, no? Very commendable gina tong person, very professional, that despite na affected sila either totally or partially damaged, they still managed to report back to duties just to help. Gilayon usab nga naghatag og relief goods ang MCPO sa mga naapektaran nga sakop pinaagi sa Police Regional Office 7. Matud ni Acosta nga nipadayag usab ang National Headquarters nga mohatag og pinansyal nga hinabang alang sa naapektaran nga mga pulis ingon man sa non-uniformed personnel. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Technical nga aspeto sa mga flood control projects sa Sugbo usa sa mga gisubay sa Independent Commission for Infrastructure. Gisiguro nila og sa ubang opisyal nga naay manubag sa palpak niyang katukuran tungod lang sa pagpangurap. Ang kasayuran ni Hato D. Gian Navarro. Tuyong gisusi sa Independent Commission for Infrastructure ang mga flood control projects sa Sugbo nga nakaingon sa halapad nga pagbaha niadtong Domingo. Api silang listahan mao ang proyekto sa Barangay Kutkot, Liloan, diin ang mga diskaya mo'y contractor nini sa kadidad nga 149 million pesos. Mismong si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ang nisubay sa grabing pagguba sa mga infrastruktura nga resulta ay sa wala pagtuman sa Drainage Master Plan gikan sa DPWH. Matud nga naguba ang flood control tuod lang sa pagtukod siyang revetment kun bongbong sa sapa. Mong niawas pag-ayo ang tubig o walay musaw din pinagi sa catch basin. Definitely dapat ikakaskade nila yan from the region, from the district. So napansin nga ni Yusek Bisnar kanina na parang iba-iba yung design. So there's something wrong siguro na bakit ganon. Merong mother plan pero hindi sinusunod sa baba. Ibilin sa ICI ang ilang mga engineers aron pagsusihon ang yang technical nga aspeto. Gikan kini sa kalig-on sa sementong gigamit hangtod na sa gitaod yang mga kabilya. Karong nagkabuylo na ang investigasyon sa Sugbo human sa lapad nga pagbaha nga gibilin sa Typhoon Tino. Gihangyo sa ICI ang katawhan nga tabangan sila. Medyo nakikita natin talaga yung effect plus yung damages na naging cost nito na sana nga ang mga kababayan natin tumulong pa. Pagtulong-tulungan natin ito na makalap natin yung mga documentary evidences so that we can file cases against sa lahat ng responsible. Duha ka options ang nakita sa ICI aron ayuhon ang nagubang flood control project. Nakigalain sila sa insurance companies aron mapunduhan ang iyang pagpaayo. Kay kung di man masunod sa kriteria, mapugos ang contractor sa pag-abaga sa gastuhanan aron mumaayo. Meron namang mga apparently insured naman yung iba. So they are now trying to communicate with the respective insurance para makaklaim. Ang ano lang doon is tinatanong ko nga kanina kung kasama ba yung acts of God doon sa insurance. Apil silang gipangsusi mao ang mga flood control projects sa dakbayan sa Mandawi, Compostela, syudad sa Sugbo ug Talisay City. Sa laing bahin, gisusi ni Senador Sherwin Gatchalian ang flood control sa Mananga River sa dakbayan sa Talisay. Human nakita ang mga pagguba nga niresulta sa pagkabanlas sa mga balay, gisiguro sa senador isip chairman sa Finance Committee nga dili mausban ang mga ghost flood control projects pinagi sa mas transparent nga paggahin sa budget. Dili kaya nila ang mga budget insertions karon nagpadayon ang deliberasyon sa ilang habi. Sa budget pa lang alam na natin yung haba,
kung saan igagawin yung project. So hindi imposible na magkakaroon ng ghost project ngayon dahil sa budget pa lang meron ng tinatawag nilang station number. Ihagit ang daan ng ICI nga hatagan og ngipon ang ilang investigasyon. Sanglit pareho nilang panawagan mao ang pagpanubag ngadto sa mga nalambigit sa korupsyon. Gian Navarro, CCTN News. Kaluwasan alang sa mga BPO workers panahon sa katalagman tukion sa himuong summit sa Department of Labor and Employment 7. Gidapit nila ang mga employers sa pagtambong aron masulbad ang mga nasugatang problema. Ang kasayuran naton pagbalik ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Department of Labor and Employment 7 ang himong Occupational Safety and Health con OSH Summit karong Nobyembre 25 hangtod 26 sa Dakbayan sa Mandawi. Usa sa mga isyong tukion mao ang gidangatan sa business process outsourcing workers ato sa pag-igo sa magnitude 6.10 nga linog hangtod sa Bagyong Tino. May numdumang nabutang sa alanganin ang maong mga nanarbaho kay gingong gipugos sila sa employer sa pagpanarbaho bisan sa tumang kakuyaw. Buot ni Dole 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga masulbad ang maong suliran uban ng mga employers. Sanglit giilamang gyud nila ang katungod sa mga nanarbaho nga mao ang pagpabilin sa ilang kaluwasan. Kining mga panahon na gikinahanglan nato ni ang public awareness yun nato. In fact, dili matubag tanan karon sa balaod nga gipatuman sa Department of Labor and Employment, even advisories. So, kinahanglan nato ang clamor, kinahanglan nato ang public view. Ipaambit usab sa mga dinapit sa OSH Summit ang pagpadangat sa ilang mga naibaw-an bahin sa pagsiguro sa kaluwasan sa tanang mga nanarbaho. Makahigayon usab ang mga employers sa pagpadangat sa ilang concerns aron mahanay ang tanang mga lagda. Even wa pa sa Baitino, ato na nang gi-conceptualize tanan together with the whole team para ma-address ang issue, but not only kana lang, but we cater all the needs as much as possible, no? Hindi mo menos sa 250 ka mga employers ang gidapit sa duha ka adlaw nilang summit. Apil usab sa mga hisgutanan mao ang pagbaton og igong medical staff gabubantay sa mga nanarbaho og muatiman kung nakasugat man og aksidente o adunay balatian. Kabahay ng OSH Summit sa kausa sa Dole 7 nga mao ang striktong pagpatuman sa mga balaod nga may labot ang occupational safety and health. Karong tuiga niabot og 41 ka mga OSH-related incidents kinatala sud sa trabahoan diin nagigikan ang 47% nini sa construction industry. Tailor fit ni siya sa kada aspeto sa trabaho, no? So dunay construction, dunay retail and service, duna po sa manufacturing, duna po sa mining, so lain-lain nga mga industriya ang atong gipatawag aron nga o giimbita aron nga pagaisgutan gyud unsa pa ang gikinahanglan. Gian Navarro, CCTN News. Giduso nga Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act nakaangkon og suporta sa Senado ug sa publiko. Gihulagway nga usa kini ka minungdanong solusyon batok sa korupsyon sa gobyerno. Ang kasayuran hatod ni Randy Gurion. Gituki ang pagpasar sa Senate Bill 1330 nga gitawag usab og Kadina Act o Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act atol sa public hearing sa Senado. Katuyuan sa sugyot balaod noon nga himong mandato ang pagpresentar sa tanang transaksyon sa gobyerno pinaagi sa usa ka secured ug digital public ledger system. Giklaro ni Senate Committee on Science and Technology Chairman Bam Aquino nga gamitan kini og blockchain usama sa teknolohiya nga dili daling mausab. Dugang sa senador nga solusyon kini batok sa korupsyon sa gobyerno tungod kay giatagan og katungod ang katawhan sa pagsusi sa mga nagasto sa gobyerno. Sa dulo po ng lahat, isa pa rin ang pinagalaban po natin. Transparency, accountability, at sa pagiging bukas sa pagbusisi ng budget ng ating gobyerno na siya pong pera ng taong bayan. Solusyon at serbisyo para sa taong bayan, yan po yung hangarin ng batas na ito at siyempre po para labanan ng korupsyon. Ang Kadena Act ay isa sa pinakaklarong paraan para mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng kanilang buwis. Subling gitataw nga pinaagi niini masiguro ang transparency ug accountability sa paggamit sa nasudnong pondo. Ang pagbulatlat ng mga pinagagastusan hanggang sa presyo ng materyales,
Yan po ang level of transparency na hinahanap po natin at yan din po ang pinakamalakas nating sandata laban po sa korupsyon at sa pagnanakaw sa ating bansa. Kaya kung seryoso po tayo sa laban sa korupsyon, simulan po natin sa pinakasimpleng solusyon. Ipakita po sa taong bayan kung saan napupunta ang pinaghirapang pera po nila. Gipahibaw-usab nga nagpadayon ang deliberasyon sa komite sa Nesgutang Balaod noon, samtang padayon usab kining nakaangkon og suporta gikan sa Senado ug sa publiko. Randy Gorion, CCTN News. Giyohag sa Archdiocese of Cebu ang tanan nga magpabiling kalmado, malinawon ug tuuhan kung unsa man ang kamatuoran. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa flood control projects ug mga wagtuo nga pasangil bahin niini. Nakita ni Arsobispo Alberto Uy nga daghan ang naglibog ug posibleng malingla pa tungod sa misinformation. Mao na nawagan siyang himong patas ang pagsusi sa korupsyon ug nang hinaot nga walay mahitabong cover-up. Dugang pang-awhag ngadto sa publiko nga susihon kung matinud-anon ba ang pamahayag sa matag opisyal. Isip pa na po sa pastoral appeal, gihangyo ni Uy ang matag usa nga ipadayon ng pag-ampo hangtod nga mulutaw kung unsa ang tinuod. Senro Lapu-Lapog Philippine Coast Guard way nakitang kadaot ilawom sa kadagatan atol sa ilang pag-inspeksyon. Kinihuman masangad ang MV Golden Star 7 sa Caubian Island atol sa Super Typhoon Uwan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Human masangad og nabangga sa seawall sa Caubian Island ang MV Golden Star 7 niadtong Nobyembre 10 sa kadlawon atol sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Uwan. Nagpahigayon og inspeksyon ang City Environment and Natural Resources Office kon Senro Lapu-Lapu, kauban ang duha ka marine biologist og Philippine Coast Guard pagka Nobyembre 11. Kini aron sa pagsuta sa epekto niini sa ilawom sa kadagatan. Apan base sa ilang inspeksyon, waray nakitang kadaot sa lusayan ug coral reefs. Wasab sila'y namatikdan nga oil spill. Gituuhan sa mga otoridad nga usa sa posibleng hinungdan nga waray nahimong kadaot tungod kay taob ni anang higayuna nga nasangad ang maong barko. Apan sa gipahigayon nga inspeksyon sa mga opisyal sa barangay, aduna gyud nakitang kadaot sa seawall ug causeway ug tulo ka mga poste sa solar lights ang nangatumba. Nipasalig hinuon ang tag-iya sa maong barko nga mao'y moabaga sa nahimong kadaot ug aduna nay kasabutan nga gipirmahan sa City Legal Office. Pasado alas 12 sa tungang gabi niadtong Nobyembre 11, nakuha na ang MV Golden Star 7 ug gidala na sa Cagayan. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, tulo ka mga sunog, miulbo sa managlahing dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu, karong adlaw. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace,
and stories spun. Cebu Press Club, our band of flies, beyond the noise, beneath the skies, integrity, our step. For people hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, tulo ka sunog miulbo sa malaglahing dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Sa maong mga insidente, wala ra hinooy natalang nakalas o bakha na angol. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Tulo ka sunog ang girespondihan karong adlaw sa Bureau of Fire ug City Disaster Risk Reduction and Management Office nga niulbo sa managlahing dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang sunog ni ulbo pasado alas 5 kaganihang kadlawon sa sitio Mar Beach, Barangay Marigondon, kung diin usa ka panimay ang naugdaw. Sa inisyal nga investigasyon ni FO1 Vincent Ray Reyes, ang fire investigator, nabiyaan sa tag-iya sa panimay nga nagsiga ang lamparilya ug natandugan sa binuhing iring nga mo'y hinungdan sa sunog. Paglabay sa usa ka oras, laing sunog ang niulbo sa stock room sa usa ka pharmacy nga nahimutang sa merkado sa Barangay Poblasyon. Matod ni Reyes nga electrical failure mo'y usa sa ilang gitanaw nga hinungdan sa mong sunog. Nilanat og kapin 40 minutos usa pa napaong ang mong sunog tungod kay sumapa ni Reyes nga mga diaper ang sulod sa stock room. Giangkon sa fire investigator nga nakadawat sila sa alarma alas 6:59 sa buntag, apan 10 minutos pa ang nilabay usa pa sila nakaresponde tungod kay naatlan nga anaa sila sa Mactan Shrine ato sa pagtawag tungod kay aduna sila'y pictorial ug meeting sa mong lugar.
Samtang pagka-alas 10:50 sa buntag, laing alarma ang girespondihan sa kabomberoan sa Zone 1 Barangay Buaya, kundiin kapin 30 ka mga panimay ang naugdaw. Nagsugod kini sa panimay ni Jerry Godinez, kundiin matod sa mga silingan nga aduna sila'y nadungog nga pagbuto. Apan ibutyag si Fire Superintendent Arnel Abella, ang Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, nga sa inisyal nga investigasyon, nagsugod sa mga foam ang maong sunog. Giangkon hinuon ni Godinez nga adunay mga nakastock nga foam silang panimay tungod kay aduna si upholstery shop. Tungod na ang akong kuan kay upholstery man na shop man na nako niya. Nam ko'y gamayng negosyo diha mo nang nakakuan nga katong akong gitrabaho nga foam. Naka-stock dito nga kuan. Mo na siyang dali siyang nakasiga. Ang maong sunog giisa sa second alarm ug niresponde na ang mga units gikan sa Mandawi City ug lungsod sa Cordova. Nakontrol ang sunog pagka-alas 12:03 sa udto ug hingpit nga napaong pagka-alas 12:19. Matod sa District Fire Marshal nga sikit-sikit ang mga panimay ug binuhat sa light materials maong dali kining nakakatag. Nakalanat usab og kapin usa ka oras ang sunog tungod kay naglisod sila sa pagsulod sa nasunugang dapit tungod sa kagagmay sa dalan. Sa tulo ka mga insidente, wa hinuoy natala ang Lapu-Lapu City Fire District nga naangol o nakalas. Giangko ni Abella nga sa sunod-sunod nga mga alarma, naglisod na sila sa supply sa tubig. Lisod kayo tubig, ma'am, but with pa man good, nindot mga diri is kagantag mga tankers ang atong especially atong dira mo, dagan sila tankers, water tankers. And like karon ay taga-Air Force po nitabang sa to, salamat sila diyan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gironda sa mga sakop sa PNP CIDG Mandawi City Field Unit ang panimay sa usa ka armado niadtong Biyernes sa Sitio Manga, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gila ang dinakpang si Francisco Rodriguez Garcia nga naila usab sa dapit nga si June Angab Garcia. Nakuha sa kapulisan ang usa ka kalibre 45 armas nga dunay 4 ka buhing bala gikan sa dinakpan. Una niini ang CIDG nakadawat og reklamo labot sa kanunay nga pagdaladala og armas sa dinakpan nga nakapahadlok na sa mga silingan. Gitakdang pasakaan og kaso karong adlaw ang dinakpang si Garcia. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabali, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte!